major in economics in 2005 at DIL-SUT. He also pursued his field-related masteral studies in 2009. He became a management representative of Roman Essence in 2005. He became also a founder of Cloud Studio in 2007, a general manager of Roman Essence in 2009, a president and CEO of Roman Essence in 2018, and founder and consultant of One Room Consultancy in 2023. A minimalist, cyclist, entrepreneur, content creator for XC mountain biking, trainings, reviews, bike shops, and gears. For his cycling career, he is a member of Integrated Cycling Federation of the Philippines, a member of Executive Off-Road Cycling Association, a co-founder of South Wolves Pilipinas Incorporation, a member of Batangas Biker Cycling Club, Sure Cycle, and Bike Quest. He is also a brand ambassador of Monton Sports, Avelio Philippines, Dynamism by Sure Choice, 96 Activewear, Miralens, and Seller na Ciclista. He also won several XC racing achievements in his cycling career, like 10th place in Shimano Dirt and Play, Filchi, and Mob Challenge, all in 2018. 8th place in Vermosa in 2018. 7th place in 30 to 39 age Cap Brusco in 2019. 4th place in Bamboo Race in 2019. 7 Odax 300-kilometer road bike in 2019. 9th place in 30 to 39 age CAT VBT in 2022. And champion as vlogger CAT VBT in 2022. He also has 2,090 YouTube subscribers, 3,000 likes rather, and 3,924 followers in Facebook. Also, he has a podcast series entitled Behind Pedals. With a round of applause, let us all welcome Mr. Rafael Ron Moreno. Thank you, Ms. Bella. And good morning. Again, thank you kay Ma'am Rasta for inviting me, and thank you for the vision, Sir Marlon. Ayan. So, today, pag-uusapan natin ngayon is more on cycling. Pero before ako mag-start, pwede ko malaman sino dito yung mga meron ng mga bikes. Pwede magtaas ng kamay. Madami na rin. Okay, so, yung mga wala pang bikes, sino mga wala pang bikes? Yung mga hindi nagtaas kanina, di ba? So, ayun, yung mga mahilig manghiram ng bike, meron ba dito? Mahilig manghiram ng bike? Ayun, may mga pro dito. Sino mga mahilig manghiram ng bike yan? Ayan. Yan. So, short story lang. Kasi ako, before ako naging advocate ng cycling or naging passion ko yung cycling, mahilig ako manghiram ng bike. So, ayun pala. Ayan. Okay lang ba sa inyo magkwento ako ng short, so ano lang to? Siguro mga 5 minutes lang to. Okay lang ba? Okay lang? Okay lang. Ayan. So, nag-start ako mag-bike. Mahilig ako manghiram ng bike. So, ako yung tao around 2016 na mahilig mag-online games. Meron din dito, syempre. Tama ba? Mga mahilig mag-online games? Ayan, mga taas ko. Ayan. So, simula nung college ako, nung nag-aaral pa ako dito sa Lasal, ewan ko uso pa na yung computer shop ewan ko meron pa. So, mahilig ako mag-online games. Mahilig ako tumambay sa kaibigan kong si Van, na siguro mga ilang kanto sa amin. Nanghihiram ako ng bike doon sa isang friend ko naman na, ang name niya ay Els. Si Els ay isang bike to work na tao na nakatira sa amin. So, everyday, hinihiram ko yung bike niya papunta doon kila Van para tumambay ako, magkwentuhan kami tungkol sa mga online games at kung ano-ano. And one night, lagi ko naman siyang hinihiram, pero one night, pinarada ko yung bike doon sa gilid ng computer shop ng kaibigan ko si Van. Alam niyo ba, nasagasaan yung bike niya na hiniram ko. Kita ba dito yung bike? Nasagasaan yung bike ng friend ko na si Els. Wasak yung frame,
Sa mga wala pang idea, yung frame is yung body ng bike. Kumbaga yun yung skeleton ng bike. Wasak yung frame. So, isipin nyo, si EOS is bike to work. Paano siya papasok ng work kinabukasan? So, syempre, for one day, inabunuhan ko muna yung pamasahe niya. Commute muna siya. Then, naghahanap ako ng frame. Nung time na yon, mahirap maghanap ng pyesa ng bike. So, pumunta ako sa bike shop. Ang choice ko lang ay bumili ng isang buong bike para kay EOS. So, bumili ako ng bike para kay EOS, pero yung frame, kinuha ko lang. Nag-gets nyo? Kinatay ko yung binili kong bike. So, yung frame na yun, binigay ko kay EOS. So, syempre nakakapag-bike na uli si EOS. Ito na yung catch doon. Bakit ako nagkaroon ng bike? Nung tinitignan ko sa garage, nakaupo ako sa garage ganyan. So, nakaupo ako ganyan. Tinitignan ko, ang kalat nung garage. Kasi minimalist na ako noon nung time na yun. Kasi sabi ko, ang kalat, ang sakit sa mata. Diba sabi ko, anong gagawin ko dito sa mga pyesa ng bike na to? So, nagpasama ako sa friend kong si Van. Pumunta kami ng Quiapo. Sabi ko, Van, buuin natin tong bike. Sabi ko, buuin natin. Sabi niya, magkano budget? Sabi ko, siguro mga 5,000. Sabi ko gano'n. Sa buong bike. Sabi ko, 5,000. Alam nyo ba, walang 5,000 na bike sa Quiapo. Kahit mura. Sino nakapunta ng Quiapo? May nakapunta naman ng Quiapo dito. Ayan. So, noong time na yon, wala akong mabili na 5,000 na frame noon. Diba? So, gumastos ako ng 10,000 noon. Napagastos na ako. Syempre, sa mga katulad ko na hindi naman ako passion o hindi ko naman passion yung pagbabike o hindi ko mahilig, malaki na yon yung 10,000. Diba? So, napagastos na ako. Sabi ko kay Van, pagbalik namin ng Muntinlupa, sabi ko, kasi Muntinlupa ako nakatira. So, sabi ko, Van, hanap tayo ng cycling group. Sabi ko sa kanya. So, syempre may Facebook na So, search kami sa Facebook. May nakita kaming, kasi kasama ko si Van since nung elementary pa. Sabi ko, Van, kung magbabike naman tayo, para nakakasawa naman yung pagmumukha mo. Di ba kung kami na naman yung magbabike. Kumbaga sa lahat ng hobbies namin, magkasama kami, online games, nagbanda kami. Tapos pagbabike kami, dalawa na naman. Sabi ko, Van, hanap tayong cycling group. So nakita namin yung Las Piñas Mountain Bike Group nag-post. Sabi, MOA Ride. First ride yun night ride, MOA ride. Sabi ko, Van, ang layo naman ng MOA. From Muntinlupa, 30 kilometers lang yung, sa mga nagbabike dito, 30 kilometers lang yung Muntinlupa to MOA. Pero siyempre sa katulad ko na hindi nagbabike, malayo yung 30 kilometers. Diba? So, sabi ko, ang layo niya, Van, pass muna tayo. So, December yun, yung MOA ride. Nag-post ulit yung Las Piñas Mountain Bike Group. Nuvali ride naman yun. Sabi, Nuvali mo kung malapit. Pero alam nyo ba, nung ni-ride namin, parehas lang pala ng layo yung Nuvali tsaka yung MOA. Di ba? So, first ride namin, ito yung bike ko na binili ko, Cole siya. Medyo awkward pa yung position, syempre newbie pa. So, tapos yung first ride, ito pala, sorry, nalampasan natin. Before mag-ride, ganito po ang itsura ko. Na nyo ba? Isang napaka-unhealthy, mahilig maglaro, mabisyo. Ganyan ang itsura ko nung before ako mag-bike. So mamaya i-explain ko kung ano nangyari. So sige. Yan, yun yung first ride namin sa Nuvali. So dito sa Nuvali, ito si Van. Yan, so baka pag sinerch nyo si Van. Tapos ito ako, medyo pahit ako sa picture niyan, pero mataba ako niyan. Ayan. So yung parang fun ride lang siya from Las Piñas, kasi Las Piñas Mountain Bike Group yung sinalihan namin, to Nuvali. So mga 30 kilometers yun. So then, nasundan yan. From 30 kilometers, naging 50 kilometers, naging 100 kilometers, hanggang nakalayo-layo na kami, naka 200 kilometers na. Kumbaga yaya lang ng yaya yung group na yan. Yan yung first group ko nung sa cycling. Then, sige next. Ayan. Then ito na. Meron kaming friend, niyaya ako mag-race. 2017 yata to. Ayan. So, niyaya ako mag-race. Siyempre ako, competitive ako Kumbaga, feeling ko, lakas-lakas ko na. Kasi siyempre, nakaka 100 kilometers ka na, nakaka 200 ka na. So, sabi ko, feeling ko, mananalo ako sa race. Sino ba dito, Capricorn? May Capricorn ba dito?
May Capricorn. Ayan. Yung mga Capricorn kasi is competitive. Tama ba? Tama ba? Capricorn ka? Ayan. So, mga Capricorn is competitive yan. Hindi yan papatalo. Di ba? So, isipin nyo, first race ko, tingin nyo yung forma ko. Nakanipads pa ako, nakatulfo, sunglasses pa ako. Ewan ko anong tawag dyan sa sunglasses na yan. Pero hindi pa siya pang cycling talaga. Then nakapang enduro na helmet ako. Kasi first time wala akong idea Alam niyo yung naramdaman nyo na ba or nagawa nyo na ba yung meron kayo isang bagay na tinodo nyo na, nilahat-lahat nyo na, yung talagang todo na, yung nalampasan nyo na yung limits nyo. Di ba? Alam niyo yun, yung ganun pakiramdam. Ganun yung yung unang race ko. Talaga sinagad ko na. Tapos alam niyo ba pagdating ko sa finish line, alam niyo ba kung pang ilan ako? May idea kayo? Ayan. Last hindi naman. Ayan. So, sa 200 na age category ko, 30, mga 33 something ako noon. So, na-complete nyo na yung mga magagaling sa math dito. O ilang taon na ako. So, pang 78 ako. Sa 200. Pero yung nag-join ng race, 3,000 yung nag-join 3,000. Pero dun sa age category ko, is pang 78 ako. Alam mo yun, parang hindi ko matanggap. Sabi ko, tinodo ko na lahat Pero ang layo pala. Ang layo pala. So, as Capricorn, competitive tayo, inaaraw-araw ko yung pagbabike. Pinag-aralan ko yung pagbabike, kung paano mag-race, lahat ng aspeto, pinag-aralan ko. So, nandiyan naman lahat yan sa YouTube, nasa Google naman, nasa mga experience, yung mga nag-join na ng race, nakuha ko yung mga knowledge nila. Ayan. Tapos ito is 20... Anong year ba ito? 18. So, ito 2018 to. Nag-join naman ako sa 7-Eleven, Timberland. Kung di ko makakalimutan, parang nasa 50th naman ako nito. 50th ng 200, nasa 200 din o 300 yung age category. Pero usually, pag ang mountain bike dito sa Pilipinas, sa mga race, is umaabot ng 3,000 to 5,000 yung mga participants. So, sa age category lang, mga 200, 300 per category kasi yan. So, sa inyo, junior, ilang taon ba yung, sir, ilang taon na yung mga nandito? 16 to 18. So, junior yan ang tawag. Ayan, junior category. So, nung nag-ensayo na tayo every day, hindi ko namamalayan, through cycling, natanggal yung mga bisyo ko. Alam niyo yun, nag-sigarilyo, nag-iinom, online games. Unti-unti pala, binago nung cycling, yung goal ko na maging champion sa race, natanggal yung mga masasama kong habits. Then, ayan. So, ito, isang magandang race din to, marami rin participant, and napakahirap. 100 kilometers pure trail na race to. 100 kilometers. So, nakakuha tayo ng pang 70 na pwesto dito. Pwede pa sana ma-move ng mga pang-5 or pang-4, naubusan lang tayo ng tubig. Pero, ano na talaga yan, given na talaga. So, nung simula ako na nakatungtong ng stage, nagsunod-sunod na siya. Yung katulad nung binanggit ni Miss Bell kanina, pinaka 40, pang 4th, pang 3rd. Tapos nung huli kong race na nag-champion ako, before ako mag-quit mag-race, is nag-champion ako sa vloggers category. Kasi di ba nag-pandemic? Yung nag-pandemic, nawalan ako ng, bawal na lumabas bawal na mag 100 kilometers May mga limits di ba? So, nagkaroon ngayon ng vloggers category. Kasi ako, pandemic vlogger ako. Kumbaga kung may pandemic biker, mayroong pandemic vlogger. Ayan, then next is, ayan. Yun nga, ang point ko dito, sometimes, yung akala natin na simpleng bagay or nangyari, or sports man yan, is meron palang malaking impact sa atin. Or ito pala yung makapagpabago ng buhay natin. Sa akin, ang malaking naitulong niya sa akin, na nagkaroon ako ng yung pinaka-importanting traits as tao or as entrepreneur, na naturo niya sa akin nang hindi ko sinasadya. Dahil sa pagbabike ko lang,
natutunan ko yung self-discipline. Ayan. So, nasana, sa tingin ko, dahil dun sa advocate ng Lasal, is makatulong din sa inyo, hindi lang sa pagbabike or sa sports lang. Kasi sa akin, malayo na yung narating ko. Nakarating na ako ng iba't ibang lugar. And imagine, dahil lang sa bike, natanggal lahat ng bad habits ko, naging good habits siya, and pati yung career ko as a entrepreneur, and yun nga, isipin nyo, imagine nyo, nakarating na ako dito sa harap nyo ngayon dahil sa bike, di ba? So, yun yung malaking impact sa akin ng cycling. Ayan. Yun lang yung short story. Ayan. May natutunan ba? May natutunan. Ayan. So, yung mga mahilig mag-online games dyan, baka malay nyo. Di ba? Ayan. Ay, nasagot sa lusyon. Yan yung sagot sa mga problema natin. Ayan. Then, sige. Ayan. So, dito pala yung mag-i-start yung ano natin. Actually, ano lang to sir, 3 slides lang. So, may natutunan ba doon sa story? May natutunan. Ayan. Sana yun, may natutunan. Then, sige. Ayan. Ayan. So, nakikita niyo yung picture na yan. Diba? So, ito, kinuha ko yung picture na yan kasi pag nag-bike kayo sa labas, ito yung magiging normal na pagdadaanan ng isang cyclist. Yung merong mga sasakyan, swerte pa nga ito, may bike lane, di ba? Pero hindi naman lagi merong bike lane. So, pag sa mga may bike, alam ko na experience nyo na yan, may mga sasakyan, tama ba? May mga lubak, may mga, minsan wala nang dadaanan yung bike. So, ito, tatlo lang yung ituturo ko dito sa, sa seminar na to. Is yung first, nakita yung cyclist, yung nagbabike mismo, kayo, then the bike, and the terrain or environment. So, yan lang yung tatandaan nyo pag nagbabike kayo. So, first sa cyclist, sige, start muna tayo sa cyclist. Sa cyclist, ano ba yung mga kailangan para maging ready kayo sa pagbabike? Siyempre, ang kailangan nyo, siyempre, bukod dun sa bike, yung sarili nyo. Ito, meron akong dala dito na dalawang klaseng helmet. Although maraming klase ng helmet na, pero dalawa. So, ito is ginagamit siya sa road bike or sa cross country or mountain bike. Pwede siyang gamitin. Ang recommendation ko sa inyo, sa mga nagbabike dito, yung mga may bike kanina nagtaas ng kamay, saan kayo bumili ng helmet? Bike shop. Sa bike shop. Sa Shopee. May bumili sa Shopee. May bumili sa Shopee. Magkano? 600. Medyo may presyo na rin. Pero anong brand? Ano na? Cask. 600 na cask. Medyo delikado yun. Kasi ang cask is nasa around 8,000, mga gano'n. No? Tama ba ang mga cask? 10 plus. Oo, mga 10 plus. So, ito yung unang recommendation ko sa inyo sa cycling. Pag kailangan nyo ng matinong helmet. Bakit? Kasi dito nakasalalay yung buhay nyo sa helmet. So, pag mura yung helmet nyo, binili sa Shopee, 100 pesos, 200, 300. Mura yan. So, para lumalabas, mura yung buhay nyo. Tama ba? Papayag ba kayo yung buhay nyo? 200, 300, 500. Tama ba? Ayan. So, yan yung dyan. So, ang recommendation ko sa inyo, kumuha kayo, hindi ko ba sinasabing bumili kayo ng sobrang mahal na helmet. Ang kailangan lang is yung brand or legit na helmet. Kasi yung mga legit, dumaan sa quality assurance yan. Diba? So, syempre mga class A, mga medyo delikado. Sinasabi ko sa inyo, sa buong pagbabike ko, bukod sa, di ba sinabi ko kanina, nagra-ride ako. Ilang beses na akong na-aksidente. Pero isipin nyo, buhay pa ako, nandito pa ako sa inyo nakatayo. Di ba? Dahil sa helmet. Kung pangit yung helmet ko, for sure, hindi na ako nagkasalita ngayon dito sa harap nyo. Yun yung dyan. Yeah. So ito is, importante, unang-una, helmet sa pagbabike. Bukod sa bike, syempre. So helmet. So ito naman is enduro helmet. Ito yung mga nag-extreme na to sa cycling. Pero pag extreme na yung cycling nyo, yung mga nagja-jump na lumilipad na kayo sa mga bundok, ganitong helmet na yung kailangan.
Meron dito, ayan, may tama to. Ayan. Nawalan ako ng malay dyan. Yung gasgas na yan. Ayan, sumemblang ako. So, pero buhay pa rin ako. Wala akong bale or ano, anything. So, importante yung helmet. Ayan. Then next is, as a cyclist, meron siyempre, di ba pag nagpa-basketball, sino nagpa-basketball dito? Pwede taas kamay. Mga nagpa-basketball. Pag nagpa-basketball, ano suot? Jersey, di ba? Basketball, ang ano sapatos? Naka-chuck ba? Hindi. Naka-ganito ba? Di ba sa ano, ang suot is basketball shoes or rubber shoes, di ba? Ano pang basketball. Sa bike, medyo madumi lang yung ano ko, maput. Ayan. Meron ding cycling shoes. Ayan. So, mamaya explain natin yung mga technicality. Ayan. So, meron ding cycling shoes. Pero pwede naman yung mga gamit nyo na for kung touring-touring lang, pwede na yan. Diba? Sa basketball, pwede rin naman ito eh. Diba? So, pero kung talagang magiging passion nyo na yung cycling, much better na, kumbaga pag nag-level up na kayo. Ayan. Then next is yung sinabi kanina ni ate na jersey. Ayan. Cycling. Ay. Set ba? Ay. Zip na lang. Ayan. So, kung merong basketball jersey, meron ding cycling jersey. Ayan. So, ang advantage ng cycling jersey naman is yung may package siya sa likod. So, hindi nyo na kailangan magdala ng bag. Pero lang kung papasok kayo sa school. Diba? Then, meron ding ito, bib shorts. Sa mga nagsacycling dito, meron bang gumagamit na ng bib? Meron na. Ayan. Sa mga hindi pa, di ba minsan, sabi nyo, ano, tawag namin dito, ewan ko, inabutan nyo yung time na si Felix Bakat ba yun? Basta, ayan. Kasi medyo, di ba, ano siya, naka-cycling eh, sa lalaki. Pero, ang advantage naman nito is, sa mga naka-shorts kasi, pwedeng sumabit yun sa ano nyo, sa pedal or kung saan, pag naka-shorts or sa upuan, pag nakaganto kayo, meron na siyang padding sa mga wala pang idea. Ayan, meron siyang padding. Tapos, sa mga nagsho-shorts, yung normal na shorts, syempre pag nagbabay kayo, di ba naka-underwear kayo, ang mangyayari niyan is mabubutas yung underwear nyo. Or magsusugat yung sa garter, ganyan. Pag naka-bib na, hindi na kailangan ng underwear. Kasi meron na siyang parang may protection na rin siya. Ayan. Then, ano pa ba? Gloves. Siyempre, alam namin yung gloves. And, yung sunglass. Ayan. May malabo ba mata dito? Na nagbabike? Ayan, marami. Ako malabo rin mata ko na iwanan ko lang sa salamin ko. Ayan. Meron ding sunglass for cycling na pwede nyo lagyan ng grado. Diba? So sa mga malalabong mata, hanap kayo ng sunglass na mayroong prescription lens. Ayan. Diba? So, ano ba ba? Nakumpleto na ba natin? Nakumpleto na ba natin? Siyempre, cycling socks. Ayan, cycling socks. So, yan yung mga kailangan nyo as cyclist. Then, sa bike naman, pwede dito sa next slides. Natututo ba? Ano yung natutunan? Ayan. Sige, next. Sa susunod na. Ayan. So, kanina, in-explain ko yung sa cycling kung ano yung kailangan. Ngayon naman, ito mabilis lang kasi sobrang daming klase ng bike. Pero sa mga non-cyclist, pag sinabing bike na lahat yan, tama ba? Diba? Para sa lalaki, pag sinabing shoes, sa yung mga sapatos ng babae, ang dami yan, di ba? Pag sinabing sapatos, lahat na ng sapatos yan, di ba? So sa cyclist naman, pag sinabing bike, mountain bike, road bike, enduro, pare-pares lang yan eh. Pero iba-iba siya. So, yung umpisa ay nasa taas is MTB, yan yung maraming gumagamit. Yung may ano siyang suspension, ito MTB itong nandito. Then, the next is the road bike. Wala siyang suspension sa harap, mas manipis yung gulong niya.
Yan. Then, the Enduro is siya lang yung parang mountain bike din siya, pero may suspension sa gitna. Hindi lang kita masyado sa picture. And pang ano na siya, more on extreme na siya. Then the classic, sino naka dito? Naka Japan bike. Mga pang K-drama, di ba? Di ba? Hindi, di ba? Ang ganda nung ang ganda nung Japan bike. Ayan. Then the next is the folding. Yan, pwede dito yan. Pwede ba iakyat sa classroom ang folding bike? Or ano sir? Sa baba lang. Kahit folding. Yan. Pero sa mga call center, sa mga offices sa Manila, ginagamit nila is folding. Kasi minsan inaakyat nila yan dun sa office nila. Pwede sa elevator, ganyan. Ayan. Then next is the BMX. Yan, gamit natin ng mga bata pa tayo. And the BMX. Then the fixie. May fixie ba dito? Gumagamit ng fixie? Wala. Wala lang fixie? Ayan. So very good kasi delikado yung fixie, wala siyang brake. Ang brake niya lang is yung gulong niya. Ini-skid lang. Then the last is the hybrid. Hybrid, bakit siya hybrid? Para siyang mountain bike na road bike na pinagsama. 'Di ba? Ang difference lang niya is yung handlebar niya. Instead na naka-drop bar siya, yung pa-letter U, para sungay yung ganun. Naka-straight bar yung hybrid. Then instead na manipis yung gulong niya, makapal yung gulong niya. Or pwedeng palitan, pwedeng dapat manipis, kinapalan. So para siyang kombinasyon ng mountain, yun yung mga bumibili ng hybrid or gumagamit ng hybrid, yung hindi sila makapag-decide kung magro-road bike ba sila or magma-mountain bike. So, yan yung ng hybrid. Sige ma'am, taas ulit. Yung back, yan.